Ang co-founder ng Apple na si Steve Wozniak ay nag-drop kamakailan ng isang bomba na tinatawag na miserable ang software ng Tesla. Iyan ay isang malupit na hatol. At ngayon ay miserable lang para sa user interface. Mula sa mismong tao na tumulong sa paglikha ng iPhone ecosystem, as nakita ng iilan na darating. Ngunit sa halip na magapaputok sa mga salita, tahimik na tumugon si Elon Musk sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad. Mula sa unapologetically original na hardware nito na hindi kinokopya ang Apple o Samsung, hanggang sa ganap na independenteng operating system na kalaban ng iOS at Android. Ang $199 na Tesla Pi na telepono ay isang tahimik na paghihimagsik na hindi yumuyuko sa Google, Apple o mga mobile carrier. Kung handa ka nang kumawala sa big tech, pindutin ang mag-subscribe. At huwag kalimutang basagin ang bell icon na iyon para hindi mo na mapalampas ang susunod na tech drop mula sa mundo ni Elon. Ano ba talaga ang hitsura ng isang Tesla-built na smartphone? Iniiwasan ng Tesla Pi na telepono ang iPhone at pamilyar na disenyo ng Samsung. Sa halip ay sinusunod ang malinis, pang-industriya at layunin-driven na wika ng disenyo ng Tesla. Say 7, 8mm lang ang kapal at tumitimbang ng 181 gramo. Ang Tesla Pi phone ay matibay ng hindi mabigat. Ito ay sapat na slim upang komportableng magkasya sa isang bulsa, ngunit may sapat na timbang upang magbigay ng pakiramdam ng premium na kalidad ng build. Ang mga bezel na nakapalibot sa display ay 2mm lamang ang lapad, sa nagbibigay sa mga user ng mas magagamit na espasyo sa screen nang hindi dinadagdagan ang kabuuang sukat ng telepono. Ang isa sa mga pinakanatatanging tampok ng disenyo ay ang angular edge contour, na kumukuha ng inspiration mula sa matapang na geometric na disenyo ng Tesla Cybertruck. Gayunpaman, pinino ng mga inhinyero ng Tesla ang disenyo na ito na may banayad na kurbada sa mga gilid. Nagtatampok ang mga sulok ng 3mm soft taper na natural na akma sa palad. Ang maalalahanin na detalyeng ito ay nakakatulong na ipamahagi ang pressure ng pantay-pantay at ginagawang mas balanse at komportabling hawakan ang telepono gamit ang isang kamay. Sa tabi, ang structural frame ay itinayo din upang makaligtas sa mga patak mula hanggang 2 metro o humigit kumulang 6'5" talampakan, papunta sa konkreto ng hindi nabibitak. Kasama rin ni Tesla ang panloob na shock-dampening microchambers sa ilalim ng casing. Sa mga microscopic air pocket mulpot na ito ay madiskarteng inilagay upang ikalat ang enerhiya ng mga epekto. Ang mga ito ay kumikilos tulad ng mga crumple zone sa isang kotse. Sumisipsip ng kinetic energy upang protektahan ang mga panloob na bahagi ng telepono. Ang likod ng Pi phone ay ginawa mula sa aerospace-grade titanium alloy na kinuha mula sa recycled titanium na direktang galing sa sarili nitong proseso ng produksyon ng sasakyan. Kung ikukumpara sa karaniwang aluminum na ginagamit sa maraming smartphone, ang titanium na ito ay 3 beses o na mas malakas at 30% mas magaan kaysa sa hindi kinakalawang na asaro. Ang likurang ibabaw ay may brushed matte finish na inspiration ng aerodynamic hood ng Model S. At ang texture na ito ay nagpapabuti ng grip sa pamamagitan ng pagbabawas ng dulas kahit na ang iyong mga kamay ay basa o oily. Upang malutas ang karaniwang issue ng mga fingerprint at smudges, ipinakilala ni Tesla ang isang eksklusibong pagtatapos na tinatawag na Midnight Graphene. Ang malalim na charcoal gray na kulay na ito ay may malambot na metallic shimmer at ito ay protektado ng nano-textured coating na idinisenyo upang labanan ng langis, alikabok, at mga gasgas. Binabawasan ng coating na ito ang fingerprint visibility ng hanggang 72% kumpara sa mga makintab na ibabaw, na nangangahulugang hindi na kailangang patuloy na punasan ng mga user ang likod ng kanilang telepono. Pipiliin mo ba ang isang teleponong ginawa tulad ng isang Tesla kaysa sa isa na mukhang makintab? Komento. Panalo si Tesla kung handa ka na para sa seryosong disenyo sa mga marupok na uso. Paano ginawa ni Tesla ang hardware ng smartphone sa katumpakan na makinarya gamit ang Pi phone? Ganap na muling binago ni Tesla ang isa sa mga pinakamahalagang elemento ng isang smartphone, ang power button. Sa
Halip na umasa sa isang traditional na mechanical na switch, ang PiPhone ay nagpapakilala ng solid-state pressure-sensitive na control zone. May sukat lamang na 1.5 square centimeters. Ang compact surface na ito ay nilagyan ng tatlong independent capacitive sensor layers na maaaring makakita at mag-iba ng iba't ibang antas ng touch pressure ng may katumpakan. Nakikilala ng zone ang isang light tap upang magising ang screen, isang medium press para i-unlock o kumpirmahin ang mga action, at isang malalim na pagpindot para i-shutdown or i-reboot ang telepono. Ang system na ito ay tumutugon sa ilalim ng 12 millisecond, na halos 2 beses na mas mabilis kaysa sa mga conventional na mechanical button. So sa pamamagitan ng pag-alis ng mga gumagalaw na bahagi, hindi lamang pinapabuti ng Tesla ang tibay, ngunit pinahuhusay din ang proteksyon. Ang pamamahala ng init ay isa pang lugar kung saan namumukod tangi ang PiPhone sa karamihan ng mga smartphone. Ininhinyero ni Tesla ang isang cutting-edge thermal regulation system na ang core nito ay isang vapor chamber na gawa sa graphene na 0.48mm lang ang kapal. Kahit na mas manipis kaysa sa isang credit card, ito ay makabuluhang mas mahusay sa dispersing init kaysa sa traditional na mga materyales. Kilala ang graphene sa pambihirang thermal conductivity nito na lumalampas sa 5,000 watts kada metrong Kelvin. Para na nagbibigay daan dito na mabilis na maipamahagi ang init sa panloob na titanium aluminum alloy frame ng telepono. Ang isang nakatagong micro-exhaust channel na malapit sa likurang camera ay tumutulong na maibulalas ang init na ito ng natural. Ang proseso ng paglamig ay umaasa sa pagkilos ng mga maliliit na ugat sa loob ng silid, kung saan ang likido ay gumagalaw mula sa mas mainit na mga lugar patungo sa mas malamig na mga zone. Nagbibigay daan ito sa pare-parehong pagkontrol sa temperatura ng walang anumang mechanical na fan o gumagalaw na bahagi. Ang makabagong sistemang ito ay nagpapanatili sa PiPhone na matatag kahit sa ilalim ng matagal na mabibigat na karga. Halimbawa, kapag patuloy na pinapatakbo ang pagpoproseso ng boses sa device ng Grok sa loob ng 1 minuto, nananatiling steady ang panloob na temperatura sa 38 degrees Celsius. Sa paghahambing, maraming flagship smartphones sa edge limit ang mga katulad na load ay maaring lumampas sa 45 degrees at napipilitang bawasan ang performance para maiwasan ang overheating. Ang diskarte ng Tesla ay nagbibigay daan sa PiPhone na maghatid ng pare-parehong kapangyarihan at pagtugon ng walang kompromiso. Ang matalino, tahimik, at matatag na thermal solution anda ito ay ginagawang perpekto ang device hindi lang para sa casual na paggamit, kundi pati na rin para sa mga gawaing nangangailangan ng pangmatagalang pagproseso, gaya ng paglalaro, pag-navigate, pag-edit ng video, o real-time na tulong sa AI. Gusto mo ba ng telepono na gumagana nang walang pisikal na mga pindutan at nananatiling cool kahit nasa ilalim ng mabigat na paggamit? Magkomento ng oo kung iyon ay parang upgrade na hinihintay mo. Ano ang pinagkaiba ng Tesla PiPhone OS 19 sa Android at iOS? Ang Tesla OS 19 ay hindi lamang isa pang operating system. Gumagana ito sa isang custom-built software stack na na-optimize para sa Tesla Dojo T Lite chip. Gumagamit ang operating system ng 42% na mas kaunting lakas sa pagpoproseso ng background kumpara sa Android 14, na ginagawang mas mabilis ang lahat habang pinapahaba din ang buhay ng baterya. OS 19 ay baring maghatid ng hanggang 37 oras ng karaniwang paggamit sa isang single kapag ipinare sa 7,000 mAh na baterya ng PiPhone. Iyan ay halos doble sa oras ng paggamit ng isang typical na flagship na Android phone. Bukod dito, ang softwares na ito ay lubos na ligtas dahil gumagamit ito ng 4096-bit na military-grade encryption, na 2 beses ang pamantayang ginagamit sa karamihan ng mga consumer na smartphone. Kasama rin dito ang isang custom-built na firewall na humaharang sa 99.7% ng mga karaniwang pag-atake ng malware. Ang interface ng OS 19 ay pinaghihiwalay sa 3 simpleng layer. Ang bawat layer ay may malinaw na layunin at madaling i-navigate. Ang unang layer ay tinatawag na Essential Mode. Ito ang iyong personal na control panel. 5 app lang na pipiliin mo ang lalabas dito. Walang mga dagdag na icon, walang bloatware, at walang mga hindi kinakailangang animation. Maaari mong piliin kung aling mga app ang lalabas at walang ibang lalabas maliban kung gusto mo ito.
Nakakatulong ito na bawasan ang kalat at binabawasan ang pagload ng pagpoproseso ng hanggang 31%, na tumutulong din na mapabuti ang kahusayan ng baterya. Ang pangalawang layer ay tinatawag na AI View. Ma-access mo ito sa pamamagitan ng pag-swipe sa gilid. Sa mode na ito, ang AI assistant na si Grok ay nagbubuod ng lahat ng kailangan mong malaman para sa araw. Kasama dito ang iyong kalendaryo, mga alerto sa lagay ng panahon, mga paalala, magpagtatantiya sa trapiko, at kahit na mga personalized na suhestyon sa kalusugan. Pinoproseso ng Grok ang data na ito ng buo sa device at gumagamit ng hanggang 2 bilyong parameter ng local. May na nagbibigay daan dito na tumugon sa iyong boses o pindutin sa loob ng 180 millisecond. Hindi tulad ng mga cloud-based na assistant gaya ng Siri or Google Assistant. Hindi ipinapadala ng Grok ang iyong data sa mga external na server. Nangangahulugan ito na mananatiling pribado ang iyong impormasyon at mas mabilis ang mga tugon. Ang ikatlong layer ay tinatawag na pribadong mode. Nag-a-activate ito kapag nag-swipe ka pababa mula sa itaas ng screen. Agad nitong nilock ang iyong device sa isang secure na estado. Naka-disable ang lahat ng wireless na connection. Naka-freeze ang mga app. At pinoprotektahan ang iyong screen sa likod ng biometric authentication. Hindi mo kailangang i-off ang telepono o maghukay sa mga menu. AUG mode na ito ay perpekto para sa mga pagpupulong, pagtawid sa hangganan, o anumang oras na gusto mo ng ganap na digital privacy. Ayon kay Tesla, ang paglipat sa pribadong mode ay binabawasan ang lahat ng paghahatid ng datas, zero at binabawasan ang pagkonsumo ng kuryente ng higit sa 70% sa loob ng 5 segundo. Binabago din ng Tesla OS 19 kung paano lumalabas ang mga app sa iyong telepono. Sa halip na gumamit ng traditional na home screen na puno ng dos-dosenang mga icon, nakatago ang mga app maliban kung tawagan mo sila sa pamamagitan ng Grok or italaga ang mga ito sa essential mode. Ginagawa nitong mas malinis, mas nakatutok, at mas madaling i-navigate ang system. Ipag-awalit mo ba ang mga kalat na home screen para sa mas matalinong, mas malinis na interface tulad ng Tesla OS 19? Comment OS 19 kung yan ang gusto mong future. Paano patuloy na tumatakbo ang PiPhone kahit na walang saksakan sa paligid? Ang Tesla PiPhone ay hindi lamang umaasa sa wall charging. Ipinakilala nito ang dual source charging, isang system na pinagsasama ang parehong fast-wired charging at high-efficiency solar charging. Nagbibigay daan ito sa mga user na manatiling may kapangyarihan sa halos anumang kapaligiran. Sa loob man ng bahay, off-grid, o on the move. Sa core ng PiPhone ay isang custom na lithium-aluminum hybrid na baterya. Ang advanced na bateryas ay nasito. At may kapasidad na 7,000 pounds na humigit kumulang 50% na mas malaki kaysa sa 4,685 mAh na baterya ng iPhone 15 Pro Max. Gamit ang high-speed 100-watt charger ng Tesla, ganap na makakapag-charge ang telepono mula 0 hanggang 100% sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mabilis na pag-charge na ito ay ginawang posible sa pamamagitan ng isang dual-cell na arkitektura at aktibong regulation ng temperatura na nagpapanatili sa baterya na cool sa panahon ng peak power input. Nag-aalok din ang Tesla ng solar charging solution sa pamamagitan ng optional na solar case. Ang panlabas na layer ng case na ito ay naka-embed na may 8mm thin perovskite solar cells, na kilala sa kanilang magana disenyo at high-energy conversion. Ang mga cell na it ay maaring mag-convert ang hanggang 7% ang sikat ng araw sa magagamit na kapangyarihan. Sa ilalim ng direktang liwanag ng araw, maaabot ang telepono ang full charge sa loob ng 8 hanggang 10 oras, na ginagawa itong perpekto para sa panlabas na paggamit, emerhensiya o paglalakbay. Kahit na sa panloob na pag-iilaw o maulap na panahon, ang system ay maaaring makabuo sa pagitan ng 85 hanggang 120 milliwatts ng trickle charging. Sapat na upang dahan-dahang mapanatili ang standby na operasyon sa buong araw. Isa sa mga pinakamakabagong feature ng power system ng PiPhone ay kung paano nito pinanangangasiwaan ang sobrang enerhiya. Kapag ang pangunahing baterya ay ganap na na-charge, ang solar case ay naglilipat ng labis na enerhiya sa isang built-in na pangalawang module ng baterya na matatagpuan sa loob ng case.
Ang reserbang bateryang ito ay nag-iimbak ng hanggang 5,000 milliamp na oras ng kuryente. Magagamit ang enerhiya sa ibang pagkakataon para mag-charge ng iba pang device. Gaya ng pangalawang smartphone, smartwatch, o isang pares ng wireless earbuds. Ang isang built-in na USB-C port ay nagbibigay ng 18-watt power delivery. Odds na nagbibigay daan para sa mabilis at maginhawang external charging on the go. Ang solar case ay automatikong gumagana at hindi nangangailangan ng anumang setup. Magsisimula itong mag-charge sa sandaling matukoy ang sikat ng araw at lumipat sa reserve mode kapag puno na ang telepono. Walang mga pindutan o mga setting upang i-configure. Upang gawing mas matalino ang pagsingil, gumagamit si Tesla ng real-time na sistema ng pamamahala ng enerhiya. Sinusubaybayan ng software na ito ang mga antas ng boltahe, init, at sikat ng araw, at inaayos ang kasalukuyang daloy tuwing 80 millisecond upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang pagkasira ng baterya. Ang baterya ay nagpapanatili ng higit sa 81% ng orihinal na kapasidad nito pagkatapos ng 1,000 pounds buong cycle ng pag-charge, kumpara sa average ng industriya na 80% pagkatapos ng 500 na cycle. Isinasalin ito sa mas mahabang buhay ng baterya at mas kaunting pagpapalit sa paglipas ng panahon. Ano ang pakiramdam na hindi kailanman mag-alala tungkol sa pagsingil muli? Kahit na wala ka sa grid, itap ang PiPhone sa ibaba kung susubukan mo talaga ang solar charging. Paano ka pinapanatiling online ng PiPhone kapag nawala ang iyong signal? Ang Tesla PiPhone ay nagpapakilala ng isang pambihirang tagumpay sa mobile connectivity gamit ang built-in na Starlink Edge Mode. Bagamat ang karamihan sa mga smartphone ay umaasa lamang sa mga cellular network, pinagsasama ng PiPhone ang 5G, Wi-Fi, at direktang satellite na communication ng matalino upang panatilihin kang konektado halos saan man sa planeta. Sa gitna ng system ay isang custom na 14-nanometer radio frequency chip na ipinares sa isang compact phased array antenna. Ang setup na ito ay nagbibigay daan sa telepono na direktang makipag-ugnayan sa mga low Earth orbit satellite ng Starlink na tumatakbo sa taas na humigit kumulang 550 kilometro. Hindi tulad ng mga traditional na satellite phone na nangangailangan ng malalaking panlabas na antenna. Ang antena ng PiPhone ay isinama sa ilalim ng tuktok na panel ng chassis na may sukat na 11 by 8 mm lang. Matalinong pinamamahalaan ng Tesla's Edge Mode kung aling network ang gagamitin sa anumang oras. Bilang default, inuuna ng telepono ang mga Wi-Fi at 5G network kung nag-aalok sila ng mas mabilis na bilis at mas mababang latency. Ang mga network na ito ay karaniwang nagbibigay ng mga bilis ng pag-download sa pagitan ng 100 at 800 megabits bawat segundo, depende sa location at kasikipan. Kung nakita ng telepono na parehong hindi available o hindi stable ang Wi-Fi at cellular network, automatiko itong lilipat sa Starlink mode. Kapag nakakonekta sa Starlink, makakamit ng PiPhone ang mga bilis ng pag-download mula 18 hanggang 24 megabit bawat segundo at mga bilis ng pag-upload na 5 hanggang 8 megabit bawat segundo. Depende sa visibility ng satellite at mga kondisyon ng kalangitan. Ang latency ay may average na 40 hanggang 75 millisecond na sapat na mabilis para sa mga video call, pagmamensay, at pangkalahatang pagbabrowse. Upang makatipid sa buhay ng baterya, ina-activate lang ng telepono ang Starlink antenna kung kinakailangan. Binabawasan ng smart switching logic na ito ang average na pang-araw-araw na pagkonsumo ng kuryente ng hanggang 22%, lalo na sa mga mixed-use na kapaligiran tulad ng paglalakbay sa mga lungsod at rural na lugar. Lumilipat ang system sa pagitan ng mga network ng wala pang 300 millisecond. Kaya maayos ang paglipat at halos hindi nakikita ng user. Bumuo din si Tesla ng isang nakalaang app na tinatawag na Starlink Status Monitor. Katulad ng mga dashboard ng network sa mga sasakyang Tesla, ang app na ito ay nagbibigay sa mga user ng ganap na visibility sa kanilang kasalukuyang connection. Ipinapakita nito kung gumagamit ang telepono ng Wi-Fi, 5G, o satellite, kasama ng real-time na bilis, lakas ng signal, at latency. Maaari ding tingnan ng mga user ang history ng connection at mano-manong i-override ang mga kagustuhan kung kinakailangan. Maaari bang lumipat sa satellite ang iyong kasalukuyang telepono kapag nabigo ang mga network?
Magkomento sa Starlink kung iyan ay isang tampok na kailangan mo. Ang Tesla Pi phone ay kumkatawan sa isang pagbabago sa kung paano namin iniisip ang tungkol sa personal na teknolohiya. Mula sa aerospace-grade hardware at ultra-efficient na software hanggang sa on-device na AI, solar charging, at direktang connection ng Starlink. Bawat detalye ay may layunin. Ito ay mabilis, pribado, matibay, at malaya. Sa isang mundong pinangungunahan ng Apple at Samsung, ang Pi phone ay nag-alok ng isang bagay na pambihira, isang tunay na alternatibo.